Dile 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 yo lड़कियां मिले 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 मिले. Once again, welcome to muli mga kababayan dito po sa Nerds TV 51. Pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, dito po si Fiona, ang ating pong Vice Presidente na mukhang budget. Lagi na lang sa isipan niya ay confidential fund, budget ng kanyang opisina. Para bang nakikita natin na talagang mukhang pera ito pong mga Duterte, mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kaibigan, at huwag kalimutan, i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito sa Nerds TV 51. Dile 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 yo lड़कियां मिले 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 मिले. Pero rin po muna natin dito pong balita mula po sa Frontline News ABC 5. Ito po, pakinggan natin mga kababayan. Mahigit 6,000 classroom ang target e paggawa ng DepEd sa ilalim ng paumulo ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Pero 192 lamang ang naipatayo ayon sa Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matagal ng problema ng Pilipinas ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman noong 2023, panahong si Vice President Sara Duterte pa ang Education Secretary, mahigit 23.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para sa basic education facilities ng Department of Education. Pero base sa 2023 report ng Commission on Audit o COA, 192 classrooms lang ang nakumpleto noong nakaraang taon. 3% lang yan ng target na 6,379, habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa. Gayong 7,550 ang target makumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Base pa rin sa COA report, hindi efficient at effective ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa 14 na regional office ng ahensya. Sa gitna ng mga hindi nakumpletong proyekto ng DepEd, lumabas din sa pagdinig kahapon ng Kamara na mabagal ang paggastos ng DepEd sa kanilang regular na pondo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Bago ang pagdinig na yan, matatanda ang nagkainitan ng mga mambabatas at si VP Sara, lalo na ng ungkatin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang tungkol sa confidential funds. Gayon din ang hinihinging 10 milyong pisong pondo para sa librong Isang Kaibigan na isinulat mismo ng Vice Presidente. Tumangging sumagot noon si VP Sara. Si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro naman isiniwalat na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. Noong August 21, 6 na araw bago ang pagdinig sa budget ng opisina ni VP Sara, sumulat daw ang OVP Chief of Staff sa COA. They are opposing compliance to the subpoena, and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung ano man yan nga po mga kababayan, audit report. Ang balita ng ating napakinggan, kung saan nga po ay sinagawa ang budget hearing dyan po sa Kongreso, na ito nga po si Fiona o VP Sara ay humihingi na naman ng budget para po sa 2025 sa kanyang opisina para sa OVP, Office of the Vice President.
Alam niyo po mga kababayan, natural, siyempre, bago po siya maaprubahan ang budget na kanyang hinihiling, ay siyempre, yan nga po, tinalakay nga po dyan yung mga budget kung saan nga po ay kung saan ito gagamitin. At dito nga po mga kababayan ay naungkat ito yung confidential fund dyan po sa Department of Education kung saan nga po ay naging siya po ang secretary sa OBP. At alam niyo po ba mga kababayan, yun nga sa balita ay grabe pala, ang laki pala ng inilan ng gobyerno dyan sa Department of Education. Biro mo, umabot pala ng 23.4 billion pesos ang inilagay ng gobyerno para sa basic facilities ng Department of Education. Kaya lang po ay ano po ang nangyari? Saan po napunta ang 23.4 billion na ito na inilaan ng gobyerno para po sa Department of Education kung saan nga po ay itong si VP Sara ang siyang secretary. Na ayun nga po sa balitang ating napakinggan ay ang target po pala nila na bagong classroom ay umaabot ng 6,379 na classroom na ang dapat nilang magawa. Pero po ang nangyari mga kababayan, ang nagawa po ay 192 lang ang natapos. At ang classroom repair naman po ay ang target po sana nilang ma-repair ay umaabot ng 7,550. Pero ang nagawa po ay 208 lang. Abay, ganyan pala kasipag si OBP, mga kababayan. Si Fiona, anong ginawa niya? Nag-setting pretty lang po itong ating basic presidente. At ang Lost Mile School naman po ay 8 po ang target nila na dapat na matapos. Pero ang nangyari, 3 lang po mga kababayan ang natapos. Ayan po yung sa panunungkulan po yan ni VP Sara. Nasaan po yung budget? Siyempre nasa maywagang bulsa na yan mga kababayan. Nasa maywagang bulsa na po yan ni VP Sara. Kaya nga po mga kababayan, nung nagsagawa po ng audit, dito pong COA noong 2023, nalaman po ng COA mga kababayan, kaya po nag-issue po ang COA, na-issuean po ang Department of Education, inasyon po sila ng Notice of Suspension. Mga kababayan, na nagkakalaga po ito ng 10 billion pesos. Pagkatapos nun, inisyoan din po sila ng disallowance na umaabot naman sa 2.28 billion pesos. Ayan mga kababayan. Hindi pa po dyan, inisyuhan din po sila ng notice of charge ng 7.38 million pesos. Ayan po mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin ng notice of suspension? Ito po mga kababayan ay kung ang mga transaksyon ay illegal, hindi nararapat o may irregularidad. Ayan po ang ibig sabihin po ng suspension, notice of suspension mga kababayan. Ano naman po ang notice of disallowance? Ang disallowance po ay kung ito ay illegal, magarbo, at iba pang mga pinagkakagastusan. Ayan po ang disallowance mga kababayan. At ano naman po ang notice of charge? Ito naman po ay kung ang isang ahensya ng gobyerno ay kulang ang revenue o receipt at kulang ang assessment o koleksyon. Ayan. Kaya po nakita po ito ng COA.
Kaya po na-issuehan ang Department of Education ng mga isyong suspension, disallowance at suspension of charge. Dahil may mga irregularidad po na nangyari po dyan sa pamumuno po ni Fiona, ang Vice Presidente, na wala pong ginawa kundi humingi ng budget. Wala naman po siyang naipakikita na kanyang mga nagawang proyekto. Ayan po. Pagkatapos ng tinanong pa siya ng mga congressman, abay galit pa. Galit pa mga kababayan. Nagagalit pa siya. Kaya pala mga kababayan, nang magsusumiti na po ito pong OWA ng kanila pong report para isumiti ito sa Office of Appreciation Committee, ay tinangkang harangin po ito ng Office of the Vice President. Bakit po siya natakot? Bakit niya po gustong harangin? Ayaw niya po kasi mga kababayan na malantad ang katotohanan. Ayaw niya malaman na wala naman siyang proyekto na nagawa, pero yung pera nawawala. O, paano ba yan? Tapos hingi pa ng budget. Sabi, ang kapalmoks talaga ng ating Vice Presidente, mga kababayan. O, pagkatapos nung ito nga, nausisa na siya ng mga congressman natin kung saan nagagamitin itong budget na hinihingi niya para sa 2025 budget ng OBP. At nung nakalkal nga itong mga budget niya sa Department of Education, itong confidential fund, abay nagalit pa. Nagalit yung mga congressman, mga kababayan, sa halip na sagutin ng tanong, abay sinagot niya ng pabalagbag. Pabalagbag, mga kababayan. At nagalit pa. Pinersonal niya pa yung mga congressman na nagtatanong, lalo na po ito si Congresswoman Castro. Pinersonal ito ni UBP. O ganyan po ang ugali ng ating pong Vice Presidente. Para bang sa palagay niya, mga kababayan, walang pwedeng magtanong sa kanya. Hindi mo siya pwedeng pakialaman sa manya gastusin ang pondo ng bayan. Ayaw niya nang tinatanong. Sa isip niya para bang ako ang magaling, ana. Vice Presidente ako. Inisip niya siguro, congressman lang kayo. Tapos sisitayin niyo ako, wala kang pakin. Ganun ang inisip niya, mga kabayan. Mataas masyado ang pride nitong si OBP. Nagmamarunong na isa palang, alam niyo na, sabi nga ni hindi daw naniniwala na ito isang abogado. Kasi kita nyo naman. O kaya nga mga kababayan, dahil sa nakitang attitude ni VP Sara, napansin ng mga kongreso, nakita ito ng sambayanan kung anong klaseng pag-uugali mayroon ng ating Vice Presidente. Abay nagsalita. Nagsalita, mga kababayan, ito pong si Representative Rolando Valeriano. Hindi niya po napigilan ang kanyang saloobin. Ay ito po, mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi ni Representative Rolando Valeriano tungkol po sa ating pong Vice Presidenting si Fiona. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, judikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan.
Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, itong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwira sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan kung sino naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary at totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve better. O yan nga po mga kababayan, ang labas na pahayag ni Representative Rolando Valeriano. At alam niyo po ba, maging ito pong si Senate President Escudero ay napansin din pala itong pag-uugali ng ating Vice Presidente na sabi nga parang hindi daw po sanay na inuusisa ito.
tungkol sa mga budget, ayaw sumagot sa mga tanong. Ganyan po katindi itong ating Vice Presidente. Oh. Napansin din pala ito ni Senator Escudero na kung maaari sa susunod ng mga pagdinig ng mga budget hearing ay maging mahinahon na. Yung mga congressman natin may nahon, pero ito si BP Sara ay talagang para bang talagang astig. Gusto niya, huwag siyang pakialaman. Kung saan man napupunta, yung mga budget na hinihingi niya. O siguro mga kababayan, ito, baka ginagamit niya itong mga budget na to, kaya hingi ng budget, pero wala naman siyang mga programa, wala naman siyang mga anong natatapos mga proyekto. Baka ginagamit ito nila sa kanilang mga ginagawang pagrarally-rally, mga kababayan, hindi po ba panayang-rally nila? Baka ginagamit nila ito doon sa kanilang pagrarally, kaya walang maipakitang mga papel o mga Fiona kung saan niya winawaldas itong mga pondo ito ginagamit. Hindi po ba? Nagtatanong lang naman tayo. Kasi panay ang rally nila eh. Pero ngayon wala na po sumasama sa mga rally-rally nila. Siguro wala ng budget. Kaya humihingi na naman si Sara ng budget. O yan po mga kababayan. O hanggang sa muli. Ito po ang Nerds TV 51. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag.